Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon pong araw na ito ay ginugunita natin si Santa Monica, ang ina ni San Agustin, at bukas naman ay ang kanyang anak na si San Agustin. At napakalaki po ng ambag ni San Agustin sa ating kasaysayan ng simbahan. Napakalaki naman ang ambag ni Santa Monica sa pagbabagong buhay ni San Agustin. At yan po mamaya ang aking pagninilayan sa aking homilya. Sa banal na misang ito, ihanda natin ang ating sarili, pagsisihan natin ating mga kasalanan, at ito'y ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo natin makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang makatuwang na pananalangin, loobin mo ang aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-araw para kami ay maging pasanin ni Numan. Samantalang, ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang iparangal namin sa inyo ang kanyang salita.
Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako'y iyong sinayasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ako'y naroroon. Sa Sheol ako'y naroon, kung doon mangangalong. Ako'y iyong sinayasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihing ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong sinayasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong sinayasat, kilala mo akong ganap. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga bangkay. Ganyan-ganyan kayo. Sa panangin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahonan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Mga kapatid, binigyan din ko po sa aking homilia ang ginugunita nating si Santa Monica, at bukas ngayon po ay bisperas naman ng kapistahan ni San Agustin, na sabi ko nga sa inyo ay napakalaki ang naging kontribusyon sa kasaysayan ng ating simbahan, lalo na sa larangan ng teolohiya. At ipinamagat ko po sa aking pagninilay na kaugnay para bukas ay taimtim na nanalangin na bago ng panalangin. Taimtim na nanalangin na bago ng panalangin. At ito ang kwento ng mag-inang Monica at Agustin.
Ang paborito ko pong santo ay si San Agustin. At marami akong natutunan sa buhay ni San Agustin. Pero mas marami akong nalaman sa kwento ni tatay tungkol kay Santa Monica na lalo na ang hindi niya pagsuko sa pagdalangin sa kanyang anak na noon ay para bang wala sa tamang landasin. Sangkaterbang luha, sabi nga, ang pinuhunan niya sa pananalangin sa kanyang pasuway na anak. Si Santa Monica, na ina ni San Agustin, ay isinilang po noong 332. Napangasawa niya si Patricius, isang pagano. Kaagad niyang inilaan ang sarili sa kanyang pagbabalik loob, palaging nananalangin para sa kanya at nakuha ang kanyang paggalang at pagmamahal sa pamamagitan ng kabanalan ng kanyang buhay at ang kanyang magiliw na pagtitiis. Nang ang kanyang anak na si Agustin ay naligaw sa pananampalataya at asal, ay walang humpay ang kanyang panalangin at pagluha. Ipinakiusap niya sa mga obispo at mga pari ang kanyang anak na si Agustin upang mapanumbalik ito sa Diyos. Sabi nga, lubhang napakatigas ng ulo ng kanyang anak. At sabi nga, isang pari ang nag-aliw sa kanya sa pagsasabling, imposibleng mamatay ang anak ng napakaraming luha. It is impossible to lose a son for a mother who shed a lot of tears. Ang kaisipang ito ay nagbigay sa kanya ng malaking pag-asa. Sa wakas, ay nakumbinsi diyang pabinyagan si Agustin noong 387 at namatay si Santa Monica ng sumunod na taon. Siya ang patron ng mga magulang na nalulungkot at nababagabag sa kanilang anak. Kaya kayo, kung kayo medyo namumroblema sa inyong anak o pasaway, baka magandang hingin natin ang tulong ni Santa Monica. Mga kapatid, sa pagpunta sa Italia, pansamantalang napalaya ni Agustin ang kanyang sarili mula sa mga taimtim na panalangin ng kanyang ina. Dito siya nag-umpisang magbago. Sinundan niya siya sa Italia kung saan siya ay nasa ilalim ng impluensya ni San Ambrosio at doon sa pamagitan ng kanyang kamanghamanghang pagbabagong loob, ang kanyang kalungkutan ay naging kagalakan. Gayon na lamang po ang naging kasiyahan ni Santa Monica noong magbagong loob, si San Agustin. She was so glad and elated for the conversion of Saint Augustine. Sa Ostia po, sa lugar ng kanilang paglalakbay noong babalik na sila sa kanila, habang si San Agustin at ang kanyang ina ay nakaupo sa bintana na nag-uusap tungkol sa buhay ng pinagpala, lumingon siya sa kanya at sinabi, ito yung sinabi niya kay San Agustin na kanyang anak, anak, wala na akong pakialam ngayon sa buhay na ito. Kung ano ang gagawin ko ngayon o kung bakit ako naririto, hindi ko alam. Ang isang dahilan kung bakit nais kong manatili sa buhay na ito ng kaunti pa ay upang makita kitang isang tunay na Kristiyano. Pinuspos na niya ako ng biyaya dahil isinuko mo na ang iyong sarili sa Diyos, ang iyong makalangit na kaligayahan para maging lingkod. Wala na akong dahilang manatili pa sa daigdig
na ito. Nakaka-inspire po si Santa Monica sa kanyang sangkatarbang luhang pananalangin. Matapos dininig ng Diyos, sabi niya, pwede na akong kunin ng Diyos. Sabi nga po, a mother's love is endless. Her sacrifices uncountable, and her strength immeasurable. A mother is she who take up the place of all others, but where place no one else can take. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi mabibilang, at ang kanyang lakas at tibay ng loob ay hindi masusukat. Ang isang ina ay kayang gawin ng lahat, pero walang makapapalit sa pagmamahal sa kanyang anak. At tingin ko, totoo po ito, mga kapatid. Walang makapapalit sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Gusto ko lang pong tapusin ang aking homilya sa isang kwento na kung saan ang una ko pong naging assignment ay sa Bicol. At siyempre, ako naman po ay taga rito. At 6 na taon po akong na-assign doon na bihira makauwi. Nung minsan umuwi ako, dahil noon naman po wala pang cellphone, wala pang text, nagkwento ako kay inay. Sabi ko, Inay, hindi ninyo alam, noon po nakaraang buwan ay 1 linggo po akong may sakit. Sabi ng inay sa akin, alam ko, dahil ramdam ko. Ganon siguro nakadugtong ang ating pusod sa sinapupunan ng ating mahal na ina. Amen? Pagpalain tayo ng mahal na Diyos. Magsitayo po tayo. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging tapat sa ating mga kilos, ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos ay maipamalay ng simbahang Katolika sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna nawa ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari ay mailapit nila ang sambayanan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdulog sa kaharian ng Diyos ay ang maging mithiin ng lahat ng bansa sa buong daigdig at pagsumikapan nawa ng sangkatauhan na makatahak sa daang punong-puno ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsubok at pagtitiis na nakatatagpo ng mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, ang maging ugat nawa ng kanilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian, nawa ay makamta nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa Indambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo. Buong lugod nating awitin ngayon ang panalangin turo sa atin ng Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inanyaya, magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal ang banal na pakikinabang, ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay, upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.